Hinihingal sa pagtakbo si Emma, papunta sa bahay ng kaibigan niyang si Teo, also known as Totoy. Maaga pa pero dadayo na agad siya sa ibang bahay at mangbubulabog. Wala silang TV sa bahay nila, kaya makikinood na lang siya. Kailangan niyang maabutan ang paborito niyang cooking show. Totoy! Tawag ni Emma mula sa bintanang jealousy ng kwarto ni Teo. Binuksan naman agad nito ang bintana. Aga-aga naman, Emma. Nandito ka agad. Napairap si Emma. Siyempre, maaga yung palabas eh. Nagkakamot na umalis sa bintana si Teo. Napangiti naman siya at pumunta agad sa tapat ng pinto ng bahay nito. Good morning, Totoy. Bati niya sa matalik na kaibigan. Umismid si Teo. Good morning sa akin o good morning sa TV namin. Mas lalo lang ngumiti si Emma. Pumasok agad siya sa sala ng bahay. Siya na mismo ang nagbukas ng TV. Hindi niya nalang pinansin ang pagbubunganga ng kaibigan niya. Saka wag na nga sabi akong tawaging Totoy. Binata na ako. Nakakawala ka lang diskarte. Lalo na pag nasa school tayo. Ay nako, sarap mong tirisin, Emma. Singhal sa kanya ng kaibigan. Kumunot ang noo niya. Totoy ka naman talaga. Kahit Teo ang gamitin mo, alam ng lahat ng Totoy ang palayaw mo. Labas ka dyan sa parangan, tawag pa rin sa'yo Totoy. Pero kapag ako ang tumatawag, inis na inis ka. May galit ka yata sa akin. Nagsalubong naman ang mga makakapal na kilay ni Teo. Ewan ko sa'yo, pwede mong laksan yung TV. Maaga si nanay at tatay para magtinda sa palengke. Maaga namang umalis si Ate Neng, may practice daw. Mas lalo siyang napangiti. Itinuan na lang ni Emma ang atensyon sa panonood ng TV. Tuwang-tuwa siya nang magsimula na ang cooking show na gustong-gusto niya tuwing Sabado. Iyon lang naman ang gusto niyang panoorin. Pakiramdam niya, marami siyang natututunan sa pagluluto kapag nanonood siya sa show ng paborito niyang Filipino chef. Kung mayaman lang ang pamilya niya at maraming pagkain sa bahay, baka niluto niya na ang lahat ng mga natutuhan niya. Alam ba ng mga magulang mong nandito ka na naman sa amin? Tanong ni Teo sa kanya at binigyan siya ng isang tasa ng kape at pandesal. Oo, saka alam naman nila ang routine ko tuwing Sabado. Nasanay na sila. Hindi tinatanggal ni Emma ang tingin sa TV. Pagkatapos mong manood, ihahatid na kita. Sabi sa kanya nito. Saka lang siya napalingon sa kaibigan. Kumagat na rin siya sa pandesal at humigop ng kape. Nang makita niyang titig na titig sa kanya si Teo, mahina niya agad na sinipa ang binti nito. Aray ko ah! Daing agad ni Teo. Natawa si Emma. OA mo naman, mahina lang naman yon. Hindi mo na naman ako kailangang ihatid. Sikat ng araw, ano yun? May hihila ba sa akin dyan sa palayan? Tumahimik na lang si Teo at kumain ng almusal nito. Pagkatapos ng palabas, umuwi na rin si Emma. Binabaybay nila ang palayan nang magtanong sa kanya ang kaibigan niya. May bala ka bang mag-college? Tanong sa kanya ni Teo. Hindi ko alam. Parang walang balak si tatay na pag-aralin ako. Hindi namin kaya at wala kaming pera pero gustong gusto ko. May mga scholarship naman. Sabi ni Teo sa kanya na para bang sobrang daling kumuha nun. Tumawa si Emma. Nakalimutan mo na ba? Bobo kaya ako. Palagi nga lang ako nangungopya sa'yo. Hirap na hirap nga ako sa school. Kung wala ka, baka hindi na ako nakapasa. Ikaw ang tagapagligtas ko. Natigil siya sa paglalakad nang humarap sa kanya si Teo. Tigilan mo na nga ang katatawag sa sarili mo ng bobo. Hindi ka bobo. Hindi ka lang makapag-focus sa pag-aaral dahil marami kang inaalala sa buhay. Napakamot si Emma sa ulo niya. Sorry. Siyempre hindi mo naman ako maiintindihan kasi matalino ka. Atleta pa. Sure na ang scholarship sa'yo. Ngayon pa nga lang ang dami nang nag-aalok sa'yo. Ganon ka kagaling, Totoy. Kaya mo rin naman ang nagagawa ko, Emma. Sabi pa nito sa kanya. Siguro, baka hindi nga ako bobo.
Feeling ko kung mapag-aaralan ko, baka sa pagluluto ako magiging matalino. Pero kahit ganito naman ako, yung pangarap ko sobrang taas. Gusto kong maging chef sa barko, kaya kahit alam kong imposible, gustong-gusto ko talagang mag-aral. Pag-aaralin kita. Walang pagdadalawang isip na alok sa kanya ni Teo. Malakas naman siyang tumawa. Alam niyang concern lang ang kaibigan niya sa kanya pero hindi niya inaasahang maririnig iyon mula rito. Wala ngang kahit sinong gustong mag-offer sa kanya ng pagpapaaral. Kahit tatay niya, hindi naniniwala sa kanya at aksaya lang kapag nagkolehiyo pa siya. Titig na titig sa kanya si Teo. Bakit ka tumatawa? Seryoso ako. Gusto kong maging seaman. Gusto mong maging chef sa barko. Maganda kapag pareho tayong nakapagtapos, 'di ba? Magkasama pa rin tayo. Kaya naman talaga akong pag-aralin ng kuya ko, Emma, kahit walang scholarship. Sasabihin ko sa kapatid ko, ikaw na lang ang pag-aralin. Tapos ako na lang ang bahala sa sarili ko. May scholarship naman ako at allowance. Kapag kailangan mo naman ng gastusin, hahatiin ko ang allowance ko para sa'yo. Umawang ang bibig ni Emma. Gusto niya pa ulit tumawa, pero sa nakikita niyang itsura ni Teo, seryoso talaga ito sa mga plano nito. Daig pa ng kaibigan niya ang kanyang mga magulang kung magplano para sa kinabukasan niya. Umiling siya agad. Huwag mong gagawin yan. Alam ko rin ang pinagdadaanan ng pamilya mo. Magkababata tayo. Nakakaangat na kayo kasi nagtatrabaho ng mga kapatid mo. Pero hindi ibig sabihin kailangan nyo akong gastusan. Pero gusto kong makapagtapos ka rin. Pilit pa sa kanya nito. Ako rin naman. Gusto ko rin yun. Sino bang hindi? Pero okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Marami namang paraan. Saka, ang pangit na nagpapakahirap kang mag-aral tapos ako ang pag-aaralin ng kapatid mo. Tapos hahatian mo pa ako sa allowance mo. Nakakahiya. Ano? Jowa mo ba ako para gastusan? Saka hello, hindi naman forever na magkasama tayo. Huwag mong isiping sa lahat ng oras kargo mo ako. Umiwas ng tingin si Teo at nauna ng maglakad. Gulat na gulat naman si Emma at sumunod agad. Minsan talaga, may pagkabastos ang kaibigan niya. Hindi niya lang sinabi pero may plano naman talaga siya. Nakiusap siya sa tiya Flor niya, kapatid ng tatay niya na pag-aralin siya kapalit ng pagiging katulong roon. Naisip niya rin kasing kailangan niyang pagtrabahuhan dahil may kamahalan ng kursong gusto niya. Alam ni Emma na magagalit ang tatay niya. Lingid naman sa kaalaman nila. Matatapobre ang mga tiyahin niya dahil nakapangasawa ng mga seaman. Sa lugar nila, kapag seaman o nakapagtrabaho sa barko ang isang tao, mayaman na ang tingin. Panganay siya sa magkakapatid. Hindi lang siya nangangarap para sa sarili niya. Nangangarap siya para sa pamilya niya na balang araw makakaahon sila sa kahirapan. Kaya nang sinabi niya sa tatay niya ang tungkol sa gusto niyang mangyari, katakot-takot na sermon na naman ang kanyang inabot. Nasisiraan ka na ba? Ano, magpapalipin ka sa mga tiyahin mong matapobre? Naiinis na tanong ng tatay niya. Huminga ng malalim si Emma. Tay, grabe naman po kayo sa pagpapaalipin. Pagtatrabahuhan ko po ang tawag doon. Pag-aaralin po nila ako sa kolehiyo kapalit ng pagtatrabaho ko sa bahay nila. Ayoko. Magkakaroon ka pa ng utang na loob sa mga taong yon. Dito ka na lang sa bukid. Huwag ka nang mag-aral. Gusto mo pang magkolehiyo, palakol naman lahat ng grado mo. Magsaka ka na lang din. Tumulad ka sa amin ng nanay mo. Galit na sigaw ng tatay niya sa kanya. Pero tay, pamamaktol niya pa. Ayaw niyo po bang kahit papano umangat naman ng buhay natin? Magsisikap po ako. Magtiwala po kayo sa akin. Tumayo ang tatay niya. Bakit ba gustong-gusto mong mag-aral? Mabubuhay ka naman kahit hindi ka nag-aral. Wala kaming tinapos ng nanay mo. Mahirap lang kami. Magsasaka lang kami. Pero napapakain naman namin kayo ng mga kapatid mo. Bakit hindi ka nalang makontento doon? Iyon ang problema ni Emma.
Hinding-hindi siya makokontento sa mahirap na buhay lang. Mahirap maging mahirap at iyon ang katotohanang mayroon siyang hindi niya matatanggap. Masaya naman silang pamilya, pero iba pa rin talaga kapag may pera at nabibili nila ang lahat ng gusto nilang bilhin. Sige, nakapagtapos ka nga, Emma. Anong sunod? Magiging kaugali ka rin ng mga tiyahin mong basurang ugali. Porke nakatapos at maayos ang buhay at ganito lang akong mahirap at walang narating. Parang tayang tingin sa akin at halos isuka na ako. Ganun ba? Gusto mo bang maging ganun? Tanong ng tatay niya. Umiling siya kaagad. Hindi ko naman po gagawin yan dahil nangarap po ako para sa inyo. Bakit po ba ayaw niyong magtiwala sa akin? Kung naging ganito ang buhay mo, bakit kailangan din naming maranasan to? Umawang ang bibig niya nang sinampal siya ng tatay niya. Tumigil ka na! Hindi nga sabi ako papayag. Tumulo ang mga luha niya at hindi na tumingin sa tatay niya. Nang umalis ito sa sala, inalo na lang siya ng kanyang ina. Pagpasensyahan mo ng tatay mo, alam mo naman ang galit niya sa mga kapatid niya. Sabi ng kanyang ina habang nakayakap sa kanya. Pinunasan ni Emma ang mga luha. Hindi ko po kasi maintindihan bakit nakokontento na lang siya sa ganitong buhay. Di ba dapat kapag tinatapakan, dapat mas lumalaban para may mapatunayan? Ang problema sa mundo, sakalang magiging mahalaga ang isang tao kapag maraming pera. Alam na alam iyon ng kanyang mga magulang, kaya nga gusto niyang baguhin ang buhay nila. Gusto niyang magsimula ng hakbang, kaya niya namang magtiis. Kailangan niya lang ng tiwala mula sa pamilya niya, lalong-lalo na mula sa mga magulang niya. Kaya ng araw na iyon, gumawa si Emma ng matapang na desisyon. Walang paalam siyang umalis para bumiyahe at lisanin ang lugar na iyon. Sa tulong ni Teo ay nakarating siya sa sakayan ng bus. Sigurado ka ba rito? Emma, nag-aalala ako sa'yo. Sabi sa kanya ni Teo at binigay ang gamit niya. Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Salamat sa paghahatid sa akin. Nagaksiya ka pa ng gas dahil sa akin. Sige na, alis na. Mag-iingat ka ah. Bumuntong hininga si Teo at mahigpit siyang niyakap. Mag-iingat ka rin. Kapag nag-aaral na ako at nasa boarding house, bibisitahin kita sa mga tiyahin mo ha. Sige, salamat. Binigay sa kanya ni Teo ang cellphone nito. Dalhin mo to. Sa'yo na lang. Tawagan mo ako ha. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi ko to matatanggap. Sa'yo to eh. Sa'yo na. Bibilhan naman ako ni kuya. Sasabihin ko na lang na nawala. Sige na, mas mabuting may cellphone ka para may contact pa rin ako sa'yo. Ha? Nagtatakang tanong niya. Ang ibig kong sabihin, sakaling may hanapin ka sa akin ng mga magulang mo. Madali kang makontak. Napangiti na rin si Emma. Salamat talaga sa lahat, Totoy. Kapag yumaman ako, babalikan kita. Pamamanahan kita. Tumawa ang kaibigan niya at napailing. Makita lang kitang masaya at natupad lahat ng pangarap mo. Masayang masaya ako para sa'yo, Emma. Nang malayo na si Teo sa paningin niya ay sumakay na siya ng bus. Kandong niya ang mga gamit niya. Baon ni Emma ang bagong pag-asa at ang sobrang taas na mga pangarap para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Kaya lang, wala talagang madaling daan para maabot ang mga pangarap. May mga plano pero hindi naman lahat ay nasusunod. Education na lang ang kunin mo. Wala namang public university ang nag-aalok sa pagiging chef na kurso. Ang mahal ng kursong gusto mo, pangmayaman lang yan eh. Sabi ng tita Flor niya nang sinabi niya ang gusto niyang kuning kurso. Napakagat si Emma sa pang-ibabang labi. Nasa kanya ang pag-ayaw, pero wala naman siyang karapatang tumutol. Dapat ay magpasalamat na lang siya at tutustusan ni Tia Flor ang mga gastusin niya sa kolehiyo. Ay paano yun, Mama? Bobo siya, diba? Baka hindi yan makapasa sa entrance exam.
Sabi pa ng pinsan niyang mas makapal pa sa kalyo niya sa paa ang make-up na nakalagay sa mukha nito. Hinagis ng Tia Flor niya ang isang clear book. Oh, eto. Swerte mo. Nag-effort pa ako para dyan. Reviewer mo yan para sa entrance exam. Aralin mo pagkatapos mong maglaba at magluto. Ipasa mo yan. Ibabalik talaga kita sa pulubi mong tatay kapag tatanga-tanga ka pa dyan. Napalunok si Emma. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Tia Flor sa tatay niya. Pero hindi na lang siya nagsalita. Ginawan siya nito ng pabor, kaya dapat lang natiisin niya. Katulad ng gustong mangyari ng kanyang Tia Flor, nagluto na nga siya ng pagkain ng mag-iina. 2 babae ang anak ng kanyang tiyahin, sina Britney at Stacy, at parehong magaganda at suki rin ng beauty pageants. Kukuha na sana si Emma ng plato niya nang pigilan siya ng tiyahin. Anong ginagawa mo? Po? Naguguluhan niyang tanong. May bahid ng insultong tumawa si Tia Flor. Hindi porke pamangkin kita sasabayan mo na kami sa pagkain. Kakain ka lang kapag tapos ng mga gawain mo dito sa bahay. Katulong ka rito, hindi bisita, Emma. Ang pagpapaaral namin sa'yo ng asawa ko, pagtatrabahuhan mo. Tinusok-tusok ni Britney ang ulam nito sa plato. Mama, kailangan ko yung PE uniform ko bukas. Hindi pa rin laba hanggang ngayon. Baka hindi ako papasukin sa school kapag hindi yun ang suot ko. Tumingin ulit sa kanya ang tiyahin niya. Oh, ano pang hinihintay mo? Maglaba ka na. Walang nagawa si Emma kung hindi ibaba ang plato at pumunta sa likod ng bahay para maglaba. Pagkakita niya pa lang sa tambak na labahing mga damit, parang pagod na siya. Gutom na siya. Wala pa siyang kinakain simula kaninang umaga. Nangihina tuloy siya at nanginginig habang naglalaba. Gabing-gabi na nang makatapos siya sa paglalaba. Patay na ang mga ilaw sa loob at nasa kanya-kanyang kwarto na ang mga ito. Binuksan niya ang ilaw sa kusina. Akala niya may tinirang ulam sa kanya. Mayroon naman, isang pritong leeg ng manok nga lang. Nakakita siya sa refrigerator ng mga pagkaing pwedeng lutuin. Kaya lang, hindi niya nagginalaw. Baka magalit pa ang tiyahin niya. Bumuntong hininga siya at kumuha ng kanin. Nag-ulam na lang siya ng toyo at nilagyan niya ng mantikang pinagprituhan ng manok para pang dagdag sa maliit na ulam na tinira sa kanya ng kamag-anak niya. Pagkatapos niyang kumain at hugasan ng mga naiwang hugasin, pumasok na siya sa kwarto niya para mag-review. Napakamot na lang siya ng number 1 item pa lang, hindi niya na agad maintindihan. Ang hirap naman ito. Kung pwede lang hiramin ang utak ni Totoy, pwede na akong dalhin kahit saan. Reklamo ni Emma. Gayunpaman, sinikap niya pa ring aralin ang ibinigay na reviewer. Hindi niya man gusto ang course na kukunin niya, dapat thankful pa din siya dahil may chance na makapag-aral siya. Kakaaral ni Emma, hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Nagising lang siya nang tumawag sa cellphone niya si Teo. Hello? Inaantok na bungad niya. Bumuntong hininga si Teo sa kabilang linya. Sorry, gabing-gabi na, pero ayaw paawat ng tatay mo. Nandito kami sa playa para may signal. Gusto ko niyang makausap. Biglang nawala ang antok ni Emma. Galit ba? Sa tingin mo? Pabulong na tanong ng kaibigan niya. Pero mukha namang humupa na. Nag-aalala lang siya sa'yo. Bumuntong hininga siya. Sige, ibigay mo na, Totoy. Magpapaliwanag ako. Pikit matang hinintay ni Emma na ibigay ni Teo ang cellphone nito sa tatay niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Pakiramdam niya, tatagos ang kamay ng kanyang ama mula sa cellphone na nasa tainga niya at sasampalin na naman siya nito. Anak, ano ba naman tong ginawa mo? Nanginginig ang boses na tanong nito sa kanya. Nawala lahat ng pangamba ni Emma. Alam niya ang tonong iyon. Hindi man niya nakikita ang tatay niya, alam niyang umiiyak ito. Sorry anak, nasampal kita.
Bumalik ka na rito sa atin. Nag-aadala na kami sa'yo. Pakiusapan nito sa kanya. Tay, gusto ko pong mag-aral. Sorry po kung umalis ako nang walang paalam. Ibigay niyo na po sa akin to. Promise po mag-aaral po ako ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako dito. Bumuntong hininga ang tatay niya. Masama yung ugali ni Flor, kaya mas lalo akong nag-aalala sa'yo, anak. Hindi na lang sinabi ni Emma ang tunay na trato ng tiya at mga pinsan niya sa kanya. Baka mas lalo lang mag-alala ang kanyang ama. Okay lang po, pag-aaralin naman po nila ako. Sana suportahan niyo po ako sa gusto ko. Munting hiling niya sa ama. Ano pa bang magagawa ko? Ang tigas ng ulo mo. Hayaan mo at pag-ani at nakasahod, bibisitahin ka ng nanay mo dyan. Magpapaalam ako sa amo ko. Mag-iingat ka dyan na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Uuwi na ako. Maraming salamat po, tatay. Napangiti si Emma. Ilang sandali pa, boses naman ni Teo ang narinig niya. Huwag mong ibaba. Gusto pa kitang makausap. Napangiti si Emma. Salamat gabing-gabi na. Pasensya ka na rin, inistorbo ka pa ng tatay ko. Umuwi ka na, siguradong malamig dyan. Baka sipunin ka pa. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong sa kanya ni Teo sa kabila ng mga sinabi niya. Eto, nag-aaral para sa entrance exam. Ang hirap nga, wala akong maintindihan. Tuturuan kita. Alok sa kanya nito. Iyon na nga ang ginawa ng kaibigan niya. Matyaga siya nitong tinuruan habang nag-uusap sa cellphone. Napapangiti siya kapag naiintindihan niya na hanggang sa inabot na nga sila ng madaling araw sa pag-aaral. Ilang sandali pa, bumahing na si Teo. Ayan na nga bang sinasabi ko, may sipon ka na, umuwi ka na nga. Tumawa ang kaibigan niya. O sige, uuwi na ako, matulog ka na din. Tiningnan ni Emma ang oras. Hindi na siya pwedeng matulog. Magluluto siya ng almusal. Baka kapag walang nadat ng almusal ang mga tao sa bahay, pagalitan na naman siya. Ayaw niya na ring magutom kaya habang nagluluto siya ay kumakain na rin siya. Kung gusto niyang tumagal, kailangan niya talaga ng matinding pasensya at maraming diskarte. Nagbunga ang pag-aaral ni Emma. Nakapasa siya sa entrance exam. Tuwang-tuwa siya at binalita niya agad iyon sa pamilya niya. Gayunpaman, nakakapag-aral nga siya pero hindi naman yun ang gusto niya. Inayos niya na lang para hindi magalit ang tiyahin. Kalalabas niya lang ng campus nang makita niya si Teo na naghihintay sa kanya sa waiting shed. Totoy! Sigaw niya. Tumakbo naman ito agad papalapit sa kanya. Tinakpan pa ang bibig niya. Baliw ka talaga. Pati ba naman dito sa school nyo, ipapahiya mo pa ako? Tumawa na lang siya at mahigpit na niyakap ang kaibigan. Namiss niya ito. Sa sobrang abala niya sa pag-aaral at pagtatrabaho sa bahay ng tiyahin, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong humanap pa ng bagong mga kaibigan. Bakit? Naghahanap ka ng chicks, no? Tanong niya sa binata. Umismid ang kaibigan niya at kinurot ang pisngi niya. Hindi ko gawain yan. Kumusta ka na? Eto, okay lang. Aral na ako. Hinawakan ni Teo ang braso niya at para siyang papel na pinagpag. Pumayat ka. Kumakain ka pa ba? Pinababayaan mo yata ang sarili mo. Hindi na dinamdam pa ni Emma ang sinabi ng kaibigan. Ayaw niyang malaman nito ang tunay na kalagayan niya. Minsan, sa umaga lang talaga siya kumakain ng maayos. Sa tanghali, nasa school siya at ang baon niya ginagastos niya lang sa mga kailangan niya sa paaralan. Pagdating naman ng hapunan, minsan ay hindi pa siya tinitirhan ng pagkain ng tiyahin at mga pinsan niya. Halika nga, kumain na muna tayo bago kita ihatid pa uwi. Alok sa kanya ni Teo. Wala akong pera, Totoy. Inakbayan naman siya nito. Sagot ko, kaya tara na. Napangiti naman agad si Emma. Dinala siya ni Teo sa isang food park. Tuwang-tuwa siya agad nang marami itong in-order. Gutom na siya, kaya nang dumating ang pagkain, nilantakan niya kaagad.
Sigurado ka bang pinapakain ka ng tiyahin mo doon? Ang takaw mo. Sabi ni Teo habang titig na titig sa kanya. Binagala ni Emma ang pagnguya. May event kasi sa school, napagod ako kaya gutom na gutom ako. Kumain ka na rin, Totoy. Bumuntong hininga ang binata. May inilabas ito mula sa bag nitong dala. Pinadala sa akin yan ng mga magulang mo, yung kalamay at suman. Nahingi nila dahil nanulungan sila sa kasalan. Yung atsara naman, ginawa ng tatay mo para sa'yo. Parang hinaplos ang puso niya. Talaga? Masarap gumawa si tatay ng atsara. Namiss ko tuloy sila. Miss ka na rin nila. Sa susunod na buwan, bibisita na raw sila sa'yo. Oo nga pala, may inabot sila sa aking pera. Maliit lang daw yan, sabi ng tatay mo, pero idagdag mo na rin sa baon mo. Nangilid ang mga luha ni Emma. Inakbayan agad siya ng kaibigan niya at ni Yuko para hindi makita ng mga tao ang itsura niya. Dinaan niya lang sa tawa ang pangungulilang nararamdaman sa pamilya. Umiiyak ka dyan. Mamaya akala ng mga customer dito makikipag-break ako sa'yo. Pangiinis sa kanya ni Teo. Siniko niya ang binata at agad na lumayo. Kadiri ka, panira ka ng moment. Bago umuwi, nagpasama sa kanya ang lalaking mag-grocery para sa stock nito sa boarding house. Gulat na gulat siya nang ibigay nito ang isang eco bag na may lamang delata, cup noodles at pansit canton. Bakit mo binibigay sa akin to? Budget mo to ah. Nagtatakang tanong niya kay Teo. Ngumiti lang ito. Okay na sa akin to. Sapat na sa akin ang isang buwan ng mga pinamili ko. Sinobrahan ko yung bili para sa'yo. Bumuntong hininga si Emma. Salamat talaga sa lahat ng tulong, Totoy. Hindi ko matatanggihan to. Ang bait mo talaga sa akin. Sana kapatid na lang kita. Ang sarap mo sigurong maging kuya. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Teo at napalitan iyon ng inis. Tara na nga. Okay na eh. Humirit ka pa. Ayaw kitang kapatid. Kadiri ka. Tumawa na lang siya at sumunod na sa kaibigan. Naglakad na lang sila papunta sa bahay ng tiyahin niya dahil malapit lang naman. Pagkarating niya sa bahay, umuwi na lang din si Teo. Pagkarating sa bahay ng tiyahin niya, nasa balkonahe pa lang, sumalubong na agad sa kanya si Stacy. Nakahalukip-kip ito sa kanya at mataray na nakatingin. Bakit ngayon ka lang? Tanong ng pinsan niya. Kumunot ang noo ni Emma. Diba nagpaalam ako kay Tia Flor? Sabi ko, bibistahin ako ng kaibigan ko kaya matagal akong makakauwi. Kaibigan o boyfriend? Hindi ka na nahiya? Pinag-aaral ka ng mama at papa ko tapos lumalandi ka lang dyan? At ano yon? Nakasuot ang uniform pang seaman. Ano? Tutulad ka kay mama? Gusto mo rin makabingwit ng seaman? Bumuntong hininga siya. Hindi ako lumalandi, kaibigan ko lang talaga yon. Hinatid pa nga sa akin ang mga pinapabigay ng magulang ko. Napairap naman ang pinsan niya bago pumasok sa loob ng bahay. Huminga na lang ng malalim si Emma. Hindi siya ang tipo na bastang nagpapaapi na lang. Humihiling siya sa Diyos na bigyan pa sana siya ng mahabang pasensya. Naturuan siyang magtiis para tumagal sa poder ng kanyang tiyahin at umuwi sa kanila nang mayroong narating. Inasikaso niya agad ang mga bumungad sa kanyang gawaing bahay. Nagmamadali pa siya dahil talagang kailangan niya ng matulog. Nang matapos naman siya, nakatulog siya pero gumising lang din ng maaga para magluto ng almusal. Habang nagluluto, nanonood siya ng paborito niyang cooking show. Kahit yata walang kinalaman sa pagluluto ang kursong kinuha niya, hindi yata talaga mamamatay sa kanya ang pangarap na iyon. Gusto niya pa rin maging chef sa barko. Hoy Emma, may darating na bisita, mga kaibigang seaman ng asawa ko. Huwag kang pakalat-kalat mamaya ah. May mga single at mga bagong seaman pa naman doon. Baka matipuhan ka pat patulan mo. Narinig ko kay Stacy na humaharot ka pala. Akala ko nandito ka para mag-aral. Alam ko namang sa loob mo ay kating-kati ka ng makaahon sa hirap. Nauumay na wika sa kanya ng tiyahin niya. Lihim siyang napairap. Gusto niya sanang sabihin hindi siya katulad nito
na nag-asawa ng seaman para lang umangat ng kaunti sa buhay. Hindi siya mag-aasawa ng financially stable na lalaki para lang iahon siya sa hirap. Kung stable ang mapapangasawa niya ay deserve niya rin naman yon dahil magtatrabaho siyang mabuti. Hindi po ako ganyan, Tita Flor. Pagtatanggol niya sa sarili. Pinameywangan siya ng tiyahin. Ba't sumasagot ka pa? Hoy, nasa pamamahay kita. Umayos-ayos ka. Kung nasasagot mo ng ganyan ang bobo mong tatay, ibahin mo ko. Hindi naman po ako sumasagot sa inyo. Sinasabi ko lang po ang totoo. Isa pa, hindi po bobo ang tatay ko. Hindi lang po siya nakapag-aral dahil mas inunan niya kayong pag-aralin nung mga bata pa po kayo, di ba? Ayaw manumbat ni Emma. Wala siyang karapatang magsalita para sa tatay niya dahil wala naman siya noong mga panahong iyon. Gayunpaman, aminin man o hindi ng tatay niya, alam niyang minsan sa buhay nito, ginusto rin nitong mag-aral at maabot ang mga pangarap. Iniba na lang ng tiyahin niya ang usapan. Halatang guilty ito sa mga sinabi niya. Palitan mo na yung mga kurtina. Plantsahin mo na rin yung mga damit na susuotin namin ng mga anak ko. Yun na nga lang ang ginawa niya. Pinalitan niya ang mga kurtina. Plinansyan niya na rin ang mga damit nito. Yun nga lang, sa dami niyang iniisip at sa gutom na rin, hindi niya namalayang nasunog niya na pala ang dress ni Britney. Nasaan na yung damit ko? Tanong ng pinsa niya at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang nangyari sa susuotin nito. Anong ginawa mo sa damit ko? Napalunok sa kaba si Emma. Sorry, hindi ko sinasadya. Ang tanga mo, sa ibang bansa pa to binili ni Papa tapos sinunog mo lang? Galit na sigaw ni Britney at itinulak siya. Ilang sandali pa ay pumasok ang Tia Flor niya. Ano bang nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw? Kasi mama, yung damit ko sinunog niya. Naiinggit siguro dahil may maganda kaming damit ni Ate Stacy. Tapos siya wala kaya sinunog niya tong sa amin. Sumbong ni Britney. Hinila agad siya ng tiyahin niya at sinabunutan. Manang-mana ka talaga sa tatay mong bobo. Simpleng gawain na lang, di mo pa magawa ng maayos. Tama na po, tiya. Aray! Daing ni Emma nang patuloy siyang sabunutan at hampasin ng paulit-ulit ng tiyahin niya. Pinagpapasensyahan lang kita pero lumalabas talaga yung pagiging bastos mo. Dapat nakinig na lang ako sa asawa ko eh. Dapat di na kita pinag-aral. Basura naman yung ugali mo. Pareho kayo ng tatay mo. Mag-aral ka man, hanggang dyan ka lang. Sigaw ng tiyahin niya at hinila siya palabas. Nataranta agad si Emma. Teka, saan niyo po ko dadalhin? Nanlaki ang mga mata niya nang dalhin siya sa koral ng mga baboy ng tiyahin niya. Dinala siya nito sa kulungan ng baboy at inilak doon. Bakit niyo po ako ikukulong dito? Balisa niyang tanong. Sinipa pa siya ni Tia Flor. Dito ka sa koral ng baboy nang magtanda ka. Diyan ka nababagay. Manang-mana ka sa tatay mo. Pareho kayo. Sinasagot-sagot mo pa ako wala ka rin namang mapagmamalaki. Nang iwan siya doon ng tiyahin niya, hindi niya mapigilang umiyak. Gusto niya lang namang may marating sa buhay. Gusto niya lang namang maging stable ang pamilya niya. Bakit kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng iyon? Sa kamag-anak niya pa talaga natanggap ang ganoong klaseng pagmamaltrato. Hindi niya na talaga alam ang gagawin niya. Amoy na amoy niya ang dumi ng baboy. Marumi rin sa paligid niya. Masakit pa ang hampas at sabunot ng Tia Flor niya pero wala nang masasakit pa sa mga pangarap niyang imposible na yatang mahawakan pa. Nakakulong lang siya sa koral na yon hanggang sa inabot na siya ng umaga. Nagising lang siya nang makarinig ng sigaw mula sa labas. Flor, nasaan ang anak ko? Sigaw ng tatay niya. Nanlaki ang mga mata niya nang matanaw niya sa gate ang tatay niya at nagwawala. May dala pang itak. Ano ba yan, Kuya Abner? Wala kang karapatang magwala sa harap ng pamamahay ko. Idedemanda kita. Sigaw ni Tia Flor. Tatay! Malakas at desperado niyang tawag.
Napatingin agad sa kanyang tatay niya. Walang pakundangang pumasok ito sa gate kasunod ang nanay niya. Nang malapitan siyang makita ng mga ito, tuluyan na siyang umiyak. Habang ipinagtatanggol siya ng tatay niya mula sa tiya floor niya, ay parang bumalik sa kanya ang lahat ng sinabi nito. Pinagsisisihan niyang hindi siya nakinig. Sana nga, nanatili na lang siya sa bukid. Hindi na sana siya nangarap pa ng mas mataas. Nang pakawalan siya roon, inalalayan agad siya ng kanyang ina. Diyos ko, ang anak ko. Anong masakit sa'yo? Anong ginawa ng tiya Flor mo? Anong klaseng tao ka? Pamangkin mo yan, kamag-anak mo. Bakit mo nagawang ikulong sa koral ng baboy ang anak ko? Hindi hayop ang anak ko. Sigaw ng tatay niya. Dinuro ng tiyahin niya ang kanyang ama. Dinidisplina ko lang yung anak mo. Puro kapalpakan ang ginagawa. Sinasagot pa ako. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung mayroon man dito ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob, ikaw yun. Pagkatapos kitang pag-aralin, iniwan mo ko at nag-asawa ka na. Pinangako mong tutulungan mo ko, di ba? Pero anong ginawa mo? Tinuring mo kong basura na parang hindi mo ko naging kapatid. Na parang hindi ko ginawang lahat para sa'yo. Halos duraan mo na nga ako kapag nakikita mo ako. Napairap ang tiyahin niya. Ano naman? Tutal mayabang ka naman at nanunumbat ka na. Ikaw na magpaaral sa anak mo, Abner. Huwag mong iasa sa akin. Yang wala mong modong anak. Sa tingin mo may mararating yung anak mo? Wala. Maglalandi din yan. Magpapabuntis lang yan. Huwag mong huhusgahan ng ganyan ng anak ko. Wala kang karapatan. Ako talagang magpapaaral. Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo kahit gumapang pa kami sa hirap. Puno ng determinasyon na sabi ng kanyang ama. Mga buwisit kayo! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Umalis na nga sila roon. Sa biyahe pabalik, tahimik lang sila. Wala namang lakas ng loob si Emang magsimula ng usapan sa pagitan nila ng kanyang ama. Ramdam niya pa rin ang galit nito. Pagka-uwi ng bahay, hindi niya nalang napigilan. Tay, sorry po. Panimula niya. Tumulo na ang mga luha ni Emma nang mahigpit siyang yakapin ng tatay niya. Ano nga ulit ang pangarap mo? Maging chef po sa barko. Hinaplos nito ang buhok niya. Tutuparin natin yon. Magiging chef ka sa barko. Susuportahan kita kahit anong mangyari. Sasamahan kita sa pangarap mo. Sorry anak, kailangan mong maranasan ang naranasan ko. Tumango lang siya. Sapat na sa kanya iyon. Hindi perpekto ang tatay niya at may mga baluktot pang paniniwala. Pero mahal na mahal niya pa rin ito. Katulad nga ng sinabi ng tatay niya ay sinuportahan siya nito. Nagbenta pa ito ng baka nila para lang may pera silang pang-asikaso ng mga requirements. Tumigil muna siya at tumulong din sa bukid para makadagdag sa ipon at gastusin ng mga kapatid niya. May galon sila kung saan ang ipon at may nakalagay na para sa pangarap ni Emma. Napapangiti siya kapag naaalalang tatay niya pa mismo ang gumawa ng ipunan na iyon. Nang araw na iyon, hindi muna siya tumulong sa bukid. Abala siya sa panonood ng paborito niyang cooking show nang biglang nag-announce na magkakaroon ng cooking contest para sa mga hindi chef. Kumuha agad siya ng papel at ballpen para isulat ang mga detalye sa national contest. Napangiti siya at hinalikan ang papel. Sasalihan kita, bulong niya sa sarili. Tinago niya agad ang notebook na iyon. Tatawagan niya na ang numero kapag may load na siya at kompleto na ang requirements niya. Papatayin niya na sana ang TV nang biglang may malakas na kumatok sa pinto ng bahay nila. Pagbukas ni Emma, laking gulat niya nang bumungad sa kanya si Teo. Oh, ikaw pala yan, Teo. Umuwi ka pala rito? Wala kang pasok? Hingal na hingal ito. Natigilan sa Emma nang bigla na lang siya nitong yakapin ng mahigpit. Kumunot ang noo niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang reaksyon ng kaibigan niya. Ayos ka lang? Natatawang tanong niya rito. Binisita kita sa bahay ng tiyahin mo. Wala ka na ron. Narinig kong pinagmalupitan ka doon.
Nagkikita tayo tuwing Sabado, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti si Emma. Natitiis ko pa naman. Saka normal lang naman yung kay Tia Flor. Pinag-aaral nila ako eh. Wala naman akong karapatang magreklamo. Natawa na lang siya nang yakapin siya ulit ni Teo. Ramdam niya ang matinding pag-aalala nito. Swerte talaga siya sa kaibigan. Ikaw, bakit umuwi ka? Wala ka bang pasok? Meron, umuwi lang ako nang malaman kong nangyari sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Sira ulo ka ba? Totoy, papagalitan ka, bumalik ka na dun. Anong balak mo? Mag-aaral ka pa? Kailangan mo ba ng tulong? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya na para bang hindi nag-aalalang pagagalitan ito ng mga magulang kapag nalamang hindi pumasok. Huwag kang mag-alala, may plano na kami. Susuportahan daw ako ni tatay sa pag-aaral. Nag-iipon na kami para sa kursong gusto ko. Tapos sa 1 taon na ako mag-e-enroll. Pero bala kong mag-audition sa cooking contest dun sa TV. Experience na yon, saka sayang yung premyo. 1,000,000, saka free yung scholarship sa kursong gusto ko. Mag-audition ka? Sasamahan kita. Anong kailangan mo? Sunod-sunod na tanong ulit ni Teo sa kanya. Ha? Hindi ka ba busy? Di ba may pasok ka din? Hindi ako busy. Katatapos lang ng exam namin. Malapit na rin naman ang sem break. Kompleto ako sa requirements ko kaya wala naman akong mga hahabulin. Sige, hindi naman kailangan pero hindi ko matatanggihan ang tulong mo. Nakangiting sambit ni Emma. Yun na nga ang ginawa nila. Kailangan ng short video kung saan pinapakitang nagluluto si Emma. Ang problema niya, wala naman silang gamit sa kusina. Marunong naman siya sa kusina lalo na at tumutulong siya noong bata pa siya sa karinderya ng nanay ng kaklase niya. Iyon ang dahilan kaya gusto niya rin maging chef. Sa bahay namin may gamit. Alam ko may oven sa amin. Kasama sa balikbayan box. Ayaw lang gamitin ni nanay, malakas sa kuryente. Kung kailangan mo, pwede natin gamitin yun. Kompleto na rin kami ng gamit sa kusina. Doon ka na lang kumuha ng video. Suhestyon sa kanya ni Teo. Napailing siya kaagad. Ayoko, pagagalitan tayo ng nanay mo. Baka isang saksa ko lang sa oven. Bilis na ng pagtaas ng metro nyo. Wala naman si nanay sa bahay. Nasa palengke. Kapag tumaas ang bayarin sa kuryente, ako nang bahala. Lalambingin ko lang yun. Tara na. Hinila na siya ni Teo papunta sa bahay ng mga ito. Pagkarating sa bahay, hinanap pa nila sa bodega ang oven. Medyo nasira pa dahil sa matagal na pagkakatago. Halatang lumang model na din pero mukhang magagamit pa naman. Kinumpunin na lang iyon ng kaibigan niya. Lumabas naman siya para pumunta sa palengke. Bumili siya ng mga ingredients na gagamitin. Hanggang kaya niyang makatipid, ginagawa niya. Nakita niya agad sa palengke ang mga magulang ni Teo. Umiwas agad siya ng tingin. Nakokonsensya talaga siyang makikigamit siya ng kusina sa mga ito. Kilala niya ang nanay ng kaibigan niya. Sobrang tipid nito sa kuryente na kapag naiwan nga lang ni Teong bukas ang electric fan, hinahabol agad ito ng walis. Gusto rin kasi ni Emma na magpa-impress sa audition. Basic skills lang talaga ang alam niya sa pagluluto at hindi pa siya marunong gumamit ng ibang appliances sa kusina bukod sa rice cooker at pressure cooker. Pero kung may talento man siyang alam, iyon ay ang pag-alam agad ng ingredients ng pagkain. Isang tikim niya pa lang. Nakakakonsensya, nakita ko yung mga magulang mo sa palengke. Hindi nila alam na nandito na ako para bulabugin ang kusina niyo at mag-aksaya ng kuryente niyo. Bungad niya sa kaibigan pagka-uwi niya. Pawis na pawis naman si Teo at inaayos na ang pwesto ng oven. Okay na to, magluto ka na. Iyon na nga ang ginawa nila. Iyon nga lang, unang recipe palang gamit ang oven ay sunog agad. Napatulala na lang silang pareho sa niluto niya. Nagkatinginan sila at parehong may harina at kung ano-anong dumi sa mukha. Ilang sandali pa, pareho na lang silang tumawa. Pwede bang isang try pa ulit bukas? Promise, aayusin ko na. Kahit kailan, pwede mong bulabugin ang kusina namin. Ay nako, kapag naging seaman talaga ako, magpapatayo ako ng bahay at may magandang kusina para sa asawa ko. Napangiti si Emma. Talaga, pangarap ko rin yan eh.
Bakit? Gusto mo nang magaling magluto? Magkakasundo kami ng future na asawa mo. Nawala ang ngiti ni Teo at tinalikuran siya para linisin ang mga kalat niya. Umawang ang bibig niya. Minsan talaga, mas malakas pa ang mood swings ng kaibigan niya kumpara sa kanya. Sa pagtsatsaga ni Emma, nakapasa siya sa audition. Tuwang-tuwa ang pamilya niya, kaya sa unang shooting pa lang ng show, sinamahan na siya ng tatay niya. Sobrang kinakabahan siya dahil sa dami ng kalaban. May mga nakita siyang mga mukhang yayamanin at maalam talaga sa kusina. Ano namang laban ng karinderya cooking style niya. Survival ang theme ng cooking contest. Hiling niya, makatagal siya at magustuhan ng mga chef ang bawat lulutuin niya. Ilang sandali pa, nag-start na nga ang contest. Tumutulo ang pawis ni Emma habang nagluluto. Nape-pressure din siya sa oras, pero hindi niya hinayaang lamunin siya ng mga nararamdaman niya. Binubuksan niya ang takip ng garapon ng isang ingredient na kailangan, pero hindi niya mabuksan. Muntik na siyang maiyak. Tinawag siya ng tatay niya. Anak, akin na. Napatingin siya sa mga staff. Pumayag naman ang mga ito. Pumunta siya sa audience at pinabuksan sa tatay niya iyon. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakahinga siya ng maluwag at bumalik papunta sa station niya. Pasimple niyang pinunasan ang mga luha. Unang hakbang pa lang iyon papunta sa pangarap niya. Pero hindi niya inaasahang tatay niya pa ang sasama sa kanya. Habang lumalaban sa contest na iyon, pinangako niyang gagawin niya ang best niya para manalo. At ang naging resulta, nakapasok siya sa next level. Tuwang-tuwa siya nang masuot ang apron na may tatak ng show. Nang pack up na, pumunta si Emma sa tatay niya at niyakap ito. Salamat po tatay. Lucky charm po yata kita. Ginalingan mo anak. Halika, may naitabi akong pera. I-celebrate natin to. Mag-Jollibee tayo. Tumawa siya at napailing. Para naman po akong bata niyan. Ayaw niya sana pero mapilit lang talaga ito. Kumain na silang mag-ama. Bumuntong hininga siya ng burger lang ang in-order nito para sa sarili. Habang rice with chicken naman sa kanya. Tay, bakit burger lang sa inyo? Tanong niya sa ama. Ngumiti naman ang tatay niya. Okay lang ako anak, busog pa naman ako. Alam niyang gutom na rin ito. Pareho lang na tinapay at kape ang kinain nila bago umalis ng bahay. Tipid na tipid sila dahil mahal ang pamasahe. Pinagpalit niya ang mga pagkain nila. Inyo na po tong kanin at manok, sa akin na po yung burger. Uuwi pa po kayong mag-isa kaya mas kailangan nyo pong kumain. Huwag po kayong mag-alala, mananatili naman po kami sa villa. Tapos may allowance din po dahil kasama po sa budget ng show para sa mga contestant. Sigurado ka ba anak? Tanong sa kanya ng tatay niya. Oo naman po, sige po kumain na po kayo. Pagkatapos nilang kumain ay hinatid niya ang tatay niya sa terminal ng bus. Ang dami nitong bilin kaya natawa na lang siya. Maraming effort na ginawa ng mga magulang niya kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon. Panonoorin ka namin anak, galingan mo. Ipagmamalaki kita sa mga katrabaho ko. Sabi pa ng tatay niya. Natawa na lang siya at tumango. Nang makaalis na ang bus na sinasakyan nito ay umalis na rin siya. Pumunta na siya sa villa kung saan mananatili pansamantala ang mga kasamang contestant. Papasok na sana siya sa kwarto niya nang marinig niyang nag-uusap ang kasama niyang contestant din. Ano ang pangalan niya? Emma? Bidabi na masyado. Kunwari di mabuksan yung garapon, pinabuksan sa tatay niya para maantig yung mga tao. Sabi ng isang babae. Tumawa naman ang isa pang contestant. Ang simple ng nilutong pagkain pang karinderya pero nakapasok pa din. Mabuti na lang hindi voting system para manalo sa show. Halata namang nagpapaawa lang, hindi naman magaling. Kinagat ni Emma ang pang-ibabang labi. Wala naman siyang intensyong magpaawa sa mga manonood. Talagang hindi niya lang mabuksan ang takip ng garapon kanina. Totoo rin na simple lang ang niluto niya pero alam niyang masarap iyon at may nakita rin ang mga judge sa niluto niya. Huminga na lang ng malalim bago pumasok sa loob ng silid nila. Natahimik naman agad ang mga kasama niya at tinarayan na lang siya. Hindi na lang din siya umimik. Patutunayan niya na lang na nakapasok siya dahil magaling siya at mayroong potensyal. Marami ang naging hirap ni Emma. Hindi naging madali ang bawat challenge sa mga contestant pero nakasurvive siya at nanalo pa. Anong gusto mong sabihin? Tanong ng host sa kanya. Magsasalita pa lang siya ay naiiyak na agad si Emma.
Gusto ko pong magpasalamat sa Diyos, sa pamilya ko, sa kaibigan kong si Totoy at sa lahat po ng mga taong sumuporta at naniwala po sa akin. Maraming salamat po. Tatay, malayo pa pero malayo na rin naman ang narating natin. Matutupad po ang pangarap natin. Nakita niya sa audience ang mga magulang niya. Iyak din ng iyak ang mga ito. Kaya nang matapos ang show, agad niyang niyakap ang mga ito. Kita niyo ba sa TV? Nanalo ang anak ko. Ang galing-galing. Ipagmamalaki kita sa inuman mamaya. Magiging chef sa barko ang anak ko. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ama. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Hay nako, dahan-dahan lang po sa pag-inom. Ang atay niyo po. Magluluto po ako ng sisig para may pangpulutan kayo. Nang makarating sa bahay, naging abala agad siya sa pagluluto. Gusto kasi ng tatay niya na i-celebrate ang tagumpay. Oh, nandito pala si Totoy. Liligawan mo na bang anak ko? Hindi pa pwede. Dapat maging chef muna sa barko si Emma. Sabi ng tatay niya kay Teo na kasama na pala sa inuman. Nanlaki ang mga mata niya pagkalabag ng pulutan sa lamesa. Tay, ano po ba yung sinasabi niyo? Magkaibigan lang po kami ni Totoy. Lasing ka na po. Hindi, liligawan ka nito. Di ba Totoy? Gusto mong anak ko? Pagpupumilit pa ng tatay niya. Tumawa lang ang ibang manginginom. Hindi agad nakasagot si Teo. Napailing na lang si Emma. Halata namang lasing na rin ang kaibigan niya. Namumula na ang mukha hanggang leeg. Bahala nga kayo dyan. Umalis na lang siya sa mga nagiinuman. Wala na siyang magawa kaya tumambay na lang siya sa playa. Madilim na at hindi niya na makita ang karagatan. Pero nagiging panatag ang damdamin niya sa hangin at malalakas na alon. Ang lamig. Hinaplos niya ang mga braso niya. May jacket na pumatong sa balikat niya at paglingon niya, napangiti siya nang makita si Teo. Pumunta ka ba naman dito nang nakashort lang? Sinong hindi lalamigin? Huwag mong pansin yung sinabi ng tatay ko ha. Lasing lang yun. Totoo naman ang sinabi niya. Ano? Namumungay ang mga matang tumingin si Teo sa kanya. Gusto kitang ligawan. Alam niyo ng tatay mo. Dahil nagpaalam ako sa kanya. Alam kong hindi pa pwede pero gusto kong malaman mong maghihintay ako. Ayokong sumabak sa training. Malayo sa'yo at hindi ka makikita. Hanggang hindi ko na amin ang lahat sa'yo. Bakit mo ba sinasabi yan? Lasing ka lang? Nakainom ako pero hindi ako lasing. Itanong mo nga sa akin ngayon kung sinong pinakamaganda. Pangalan mo agad ang isasagot ko. Ano ka ba, Totoy? Patawa ka talaga. Dinadaan niya lang sa tawa ang lahat pero kinakabahan na siya sa mga sinasabi ni Teo sa kanya. Hindi niya inaasahang gusto siya ng kaibigan niya. Totoo yun. Kapag masaya ka, malungkot, nakasimangot, galit, nagtatampot, umiiyak, ang ganda mo pa rin sa paningin ko. Kahit dugyot ka minsan, tumutulo ang laway mo kapag napapasobra ka sa pagtawa. Ganda-ganda mo pa rin. Parang wala nang pag-asang sabi ni Teo sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hinawakan ni Teo ang kanyang mga kamay. Mahal kita, Emma. Kung alam mo lang kung paano ko isipin ang hinaharap ko kasama ka, malalaman mo kung gaano kita kamahal. Alam kong wala kang nararamdaman para sa akin pero gusto kong malaman mong mahal kita. Na kapag pwede na, babalik ako at diligawan kita. Na kapag pareho na tayong may maayos na trabaho, babalik ako at gagawin ko lahat para mahalin mo ako. Inamin sa kanya ni Teo ang nararamdaman nito pero alam ni Emma na hindi niya naman mahal ang kaibigan niya sa ganoong paraan. Pero nang nag-aaral siya, kahit may nandiligaw sa kanya, hindi niya rin alam kung bakit may bahagi sa kanyang naghihintay para kay Teo. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral, sobrang proud na proud ang pamilya niya. Nakatulong din ang 1 milyong na panalunan niya sa contest. Hindi na kailangang magsaka ng tatay niya dahil may sarili na silang bangka para mangisda. Hindi na silang pamilyang dati, isang kahig, isang tuka. Dahil na rin siguro sikat na si Emma sa larangan ng pagiging chef, madali siyang natanggap sa pinag-applyan niyang trabaho sa barko. Walang kahit anong backer. Talagang natanggap siya dahil magaling siya. Lumipas ang 8 taon, naging successful si Emma. Natupad na ang pangarap niya. Naging head chef na siya sa barko at sa isang cruise ship pa na bumabiyahe sa mga bansa sa Europa. Katatapos lang ng trabaho ni Emma kaya pumunta na siya sa cabin.
Kumunot ang noo niya nang makita niya ang isang malaking bouquet ng red roses sa harap ng pinto. Kanino galing to? Tanong niya sa sarili at kinuha ang mga bulaklak. Sa akin. Gulat na gulat siya nang makita si Teo, nakasuot ng unipormeng pangkapitan. Hindi niya napigilang mamangha sa binata. Lumaki ang katawan nito at mas lalong gumwapo. Totoy? Tanong niya rito. Tumawa si Teo. Kapitan na ako ng barko, Totoy pa rin ang tawag mo sa akin? Balita ko, head chef ka na. Natupad ng pangarap mo. Pwede na ba akong manligaw? Ayoko sa seaman, mahilig sa mga babae. Kumunot ang noo nito. Bakit ko naman gagawin yun ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Asus, ang corny mo. Huwag ka nang manligaw. Busted agad. Hindi mo man lang ako bibigyan ng chance. Huwag ka nang manligaw kasi tayo na. Aba, tatanggi pa ba ako? Ang swerte ko naman sa'yo. Kapitan ka na, mahal mo pa ako. Niyakap siya ng mahigpit ni Teo. Seryoso ka ba? Tayo na? Oo, swerte ka sa akin. Kapitan na ako. Buhay reyna ka sa akin kapag pinakasalan mo ko. Joke lang, hindi naman yun ang dahilan. Hindi naman ako katulad ng tiyahin ko. Na-realize ko rin kasing mahal pala kita. 8 taon na rin ang lumipas. Hinintay natin ang isa't isa. Para sa akin, ligawan na yon. Hindi mo na kailangang maghintay pa dahil ayaw ko na rin namang maghintay. Sa taong iyon, napagkasunduan nilang magpakasal na. Nang makauwi siya, nalaman niyang naghihirap na palang tiyahin niya. Dahil nalulong sa sabong ang asawa nitong seaman. Maaga namang nabuntis si Stacy na pinsan niya kaya hindi na nakapagtapos. Ang Diyos na ang gumanti para sa kanya. Wala nang mahihiling pa si Emma sa buhay niya. Isang mahirap lang naman siyang may malaking pangarap. Parang imposible pero naabot niya iyon sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagtitiis at mga taong nagmamahal at naniwala sa kanyang kaya niya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.